بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naway bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dagdag na kaalaman patungkol sa ating relihiyong Islam. Ating pong ipagpatuloy ang pagmuni-muni o pag-aaral sa aklat na Jan al-Qalb al-Hayim fi Maqasid as-Suwar na isinulat ni Fadilat Sheikh Adnan ibn Abdul Qadir hafidhahullah ta'ala. Pangalagaan siya naway ng Allah subhanahu wa ta'ala. So natapos muna natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam yung pinakaunang bahagi sa Suratul Baqarah. Ngayon naman po dito po tayo sa pangalawang bahagi ng Suratul Baqarah. Sabi ng Sheikh sa kanyang aklat, Inna min a'zami sha'air at-tawhid as-salah. Isa sa pinakadakila na palatandaan ng tawhid o pagsasaksi natin na walang dapat sambahin na tunay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsasagawa ng salah. Lidha fattakhidhu al-bayt alladhi banahu Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu salam qiblatan lakum badala min qiblati al-yahud. So ang nararapat sa atin ay gawin natin yung bahay na pinatayo ni Propeta Abraham na qibla o destinasyon ng ating pagsasala kaysa sa qibla o destinasyon ng mga Hudyo. At sa ganitong pamamaraan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, وَسَتَلْقَوْنَ مِنْ سُفَهَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ هَجْمَةً شَرِسَةً. Kaya kung itong ganito yung mangyayari sa atin, meron tayong maharap sa mga Ahlul Kitab o people of the book, mga taong hawak nila ang aklat ng hajmatun sharisa, napaka masamang pamamaraan na ating haharapin sa kanila. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum min qiblatihim allati kanu 'alayha. Kaya sabi ng Allah, sasabihin ng isang mga grupo ng mga tao na walang mga modo na mga tao, walang kwenta mga tao, ma wallahum an qiblatahum. Ano yung dahilan kung bakit sila bumaliktad sa kanilang destinasyon o qibla? Allati kanu 'alayha, na yun yung dating qibla nila o destinasyon nila. إنهم يعلمون علما تاما من كتبهم بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. At alam nila na sapat na kaalaman sa kanilang mga aklat na yung pagbago ng destinasyon ng qibla patungo sa Kaaba, at ito ay mga palatandaan ng si Propeta Muhammad ay isang propeta na sugo ng ating Panginoon. Kaya dito sa qibla na to, o dito sa Kaaba na to, destinasyon na to, meron ditong tinatawag na Safa wal Marwa. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Katotohanan, ang bundok ng Safa at ang Marwa ay mga palatandaan na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahum iyaktumunahu. Pero itong mga tao na to, itinatago nila. Fatamsiku bil Kaaba. Tayyib. Fatamsiku bil Ka'bati qiblatakum al-jadida. At panghawakan nyo yung Kaaba, na ito yung bagong qibla nyo, destinasyon nyo, na ihaharap nyo dito yung pagsasala nyo, allati hiya sha'air al-Hanifiyya. Ito yung mga palatandaan na nanggaling mismo sa Hanifiyya o Dalisay. Ito yung relihiyon ni Propeta Abraham, ito yung Islam. Wa sha'air tawhidillahi ta'ala, at palatandaan na pagsaksi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ubudiyati, at pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. Ang inyong Panginoon ay iisa lamang. Fa fi dhalika ziyadatun fi mahabbatillahi ta'ala. Dahil doon ay makukuha natin yung dagdag na pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, allati hiya ghidha'ur ruh. So dahil sa pagmamahal na to ay ang mangyayari sa ating espiritu o kaloob-looban ay nabubuhay siya. Ito yung pagkain niya.
Kama anna akla al-halal at-tayyib ghida'ul badan. Halintulad ng pagkain natin ng mga halal o hindi pinagbabawal na mga pagkain ay nakakabuti sa ating mga katawan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong sumasampalataya, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kumain kayo sa mga tayyibat, mga mabubuting ibiniyaya namin sa inyo, at pagkatapos nyo kumain sa mga biyaya na yun, washkurullah, magpasalamat kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum iyahu ta'budun, kapag kayo ay tunay na sumasamba sa Kanya. Sabi pa ng Sheikh sa kanyang aklat, wa alaykum bi syari'atil hunafa, at panghawakan nyo, yung sinasabing rulings ng hunafa o dalisay. Ito yung relihiyon ng Islam. Ash-shamilatul mutqina allati fiha sa'adatul bashariyya fid dunya wal akhirah. Itong relihiyon na to ay kumpleto at napakaganda ang pagkagawa. Allati fiha sa'adatul bashariyya. So dito natin nakukuha yung kasayahan na mga tao at linikha ng ating Panginoon dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Pero yung sinasabing bir o magandang gawain, sabi ng Allah, sino daw ika na sumampalataya sa Allah at sa araw ng paghuhukom, wal yawmil akhir, wal malaika, at sumampalataya sa mga anghel na linikha ng ating Panginoon, wal kitab, at ang mga aklat na pinadala sa mga propeta at yung mga propeta, wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbihi, at nagbigay siya ng kawang gawa na mismo na gusto niya yung gawain na yon, dhawil qurba, sa mas malapit sa kanya. Kaya al-aya al-qa'imatu ala al-adl, itong talata na to ay itinatayo sa pagiging makatarungan, la siyama fil qisas ma'al ashrafi wal ahrar, lalo na ang usapin kapag sa mga hatol patungkol sa mga may rangko o may mga posisyon at pagkakaiba ng mga posisyon. Wal qa'imatu 'ala al-ihsani wa ita'i dhil qurba, at itinayo ito sa mga buting gawa at pagbibigay sa mga malalapit sa atin. Fatamassaku biha ila akhir sa'ati min al-hayat. Panghawakin ninyo ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pinakahuling hininga ng ating mga buhay. Sa'atul ihtidar, ito yung sinasabing kamatayan. Wawassu biha man yakhlufukum, at ito yung gawin nating payo sa mga susunod sa atin na mga henerasyon. Fa innaha tatadammanu dawratun tadribiyya, dahil itong iniwan ng propeta sa atin at ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay makakakuha tayo dito ng mga turo. Makakakuha tayo dito ng mga turo. Tasna'u nufusan mu'mina, na itong mga turo na to ay kaya niyang gumawa na mga taong may pananampalataya. Turaqibu nafsaha muraqabatan dhatiyya litatahayya li bina'i ummatin mu'mina. Dahil alam niya kung ano yung ginagawa niya. Alam niya na sinusubaybayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala para ma-prepare niya ang sarili niya na maging isang umma o nasyon na may pananampalataya, mujahidatan na nakikipag-struggle. Fadhalika syara'a laha siyam, at dahil dito ay kasama rin na ibinigay sa atin na magiging hatol o mga katuruan ang sinasabing pag-aayuno. Ating pa rin makukuhang aral sa aklat na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi ng Sheikh, وَكَذَا شَرَعَ لَهَا رِحْلَةَ حُبِّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. At mayroong mga katuruan na makukuha natin sa ating paglalakbay at pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, birruhi wal jasad. Ibig sabihin sa spiritual at pangkatawan. Wahuma, at itong dalawang paglalakbay na to ay tadribiyatan. Katuruan sa atin, practice sa atin. Kaya sabi ng Sheikh, ammal ula fahiya rihlatul hajj. Ang pinakaunang rihla o paglalakbay na nagiging turo ito o pagpapractice sa atin, ito yung paglalakbay natin patungo sa hajj. Wa amma rihlatul hubb al-uzma. Pero sabi ng Sheikh, ang pinakamalaking paglalakbay na mayroong sinasabing malaking pagmamahal dito, dakilang pagmamahal doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung rihlatul jihad ila sabilillah, o ang paglalakbay natin sa pag-struggle sa daan
patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الدورات التدريبية أفعال. At itong mga gawain na to na nagiging practice sa atin ay mga gawain. Wal af'al, kaya yung mga gawain, asdaqu dalalatu min al-aqwal. Mas hayag, mas totoo kaysa sa mga salita natin. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, mayroon kayong makikita mga tao, may yu'jibaka qawluhu fil hayatid dunya. Mabibilib ka sa kanilang pananalita dito sa mundo. Wa yushhidullah, at nagsasaksi siya sa Allah subhanahu wa ta'ala ala ma fi qalbihi, na kung ano yung nasa puso niya. Pero sabi ng Allah, wa huwa aladdul khisam. Ito mga tao na to talagang napakahilig makipag-away, makipagdiskusyon, o hindi makikipagsang-ayon sa kapwa niyang taong may pananampalataya. Wa hadhihi ad-dawrat tuhayyi'uhum li liqa'illahi ta'ala. At itong mga pagtuturo na to o pagtitraining na to ay nagpe-prepare sa kanila para harapin ng Allah subhanahu wa ta'ala hina ya'ti, sa araw na yon na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi dhulalin min al-ghamami wal malaika, na sunod-sunod o pagbaba ng mga yung kalangitan, at may kasama dito yung mga anghel. Fala tagharruhum zinatud dunya, at hindi sila makukuha sa kagandahan ng mundo, idha fatihat dara'iha lahum, kapag binuksan niya o binuksan ng mundo ang mga pintuan o kagandahan ng mundo na to. Wala yayasu idha massathumul ba'sa wadh-dharra'i wazulzilu, at hindi sila nawawalan ng pag-asa kahit paman subukan sila, may darating sa kanilang mga pagsubok, hindi magbabago ang kanilang paniniwala. La siyama fi dawratil jihad at-tadribiyya, lalo na kapag ang usapin ay ang pag-practice patungkol sa pag-struggle. Sabi pa ng Sheikh sa kanyang aklat, قد تتكالب عليكم من الأعداء والمخذلين بعض الشبهات والاعتراضات المخذلة. Maaring mayroon tayong mahaharap sa mga kalaban o kaaway na ba'd syubuhat, may mga haka-haka na ipaparating sila sa atin, wal i'tiradat al mukhdila, at pagsalungat na iba yung nararamdaman mo dito patungkol sa usaping struggle o jihad. Fayaz'umuna bi annahu junun. Ang kanilang kiniklaim sa itong gawain na to ay kalokohan na gawain. Wa fuqdan al-aql, at pagkawala ng utak. Id kayfa yubdilu al-insanu ma lahu liyalqa hatfa. Ito yung tanong nila. Paano ginagawa ng isang tao yung kanyang sarili at ang mga ari-arian niya na ibibigay niya na alam niya mamamatay siya? Wal jihadu yuaddi ila, so sabi pa nila, yung pag-struggle daw ay tutungo sa gawaing tayattumul atfal, maging ulila ang mga bata, wa tarammunun nisa, at maging biyoda na ang mga babae, wa takthiruhunna, at dadami ang bilang ng mga babae, wa taqlilu adadir rijal, at kukulang daw yung bilang ng mga lalaki. Kaya sabi nila, wa fil jihad izhaqul arwah, yung pag-struggle daw ay pagkawala ng mga kaluluwa. Subhanallah. Fannasu tafirru min al-maut. Kaya mga tao'y tumatakbo sila sa sinasabing kamatayan. Fa kayfa yatlubu minhu as-sa'i ila al-maut. Paano daw sabi nila, na hinahanap na yung kamatayan sa gawain na to? Thumma kayfa yajabuhu al-muslimuna ma'a qillatihim. At paano tinatanggap ng mga Muslim itong gawain na to? Napakaliit nila. Al-jumu'ul ha'ila min a'dahim adadan wa 'udda, at mas marami yung mga kalaban nila sa bilang at preparasyon. Kaya sabi ng Sheikh sa kanyang aklat, fa'atat al-ijaba al-ilahiyya. So ang sagot patungkol doon sa mga haka-haka ng mga tao na yon na hindi naniniwala patungkol sa struggle pag jihad, na itong sagot na to ay syafiyah, na napakahayag, na magiging panatag ang iyong sarili. Bi anal junun, yung sinasabing pagkakawalang isip o pagkakawala sa tamang daan, huwa dhaka alladhi yubdilu malahu fi shururil qabr. Ito yung taong gagastuhin niya ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga pera sa pag-inom ng alak, fayadhhabu bi aqlihi,
At doon sa pag-inom niya ng alak, mawawala ang kanyang pag-iisip. Wa yaj'aluhu munhatan safilan, at ang mangyayari, babaksak ang kanyang sarili. O yubdhiluhu fil al-maysar liyufqida jami'a amwali. O gagasuhin niya sa mga gawaing sugal at mawawala ng saysay ang kanyang mga pera. Fi sa'atin wahidatan, sa isang oras lang. Kama huwa al-halu indakum, halintulad sa pangyayari doon sa mga tao na yun. Yas'alunaka 'anil khamril maysar, sabi ng Allah, tinatanong kanila o propeta patungkol sa alak at yung sugal. Sabi ng Allah, qul fihima ithmun kabir. Ito mga gawain na to ay napakalaki yung kasiraan na maibibigay niya. Ayna hadha min dhaka alladhi yubdilu malahu wa muhjatahu fi mahabbatillah. So saan tayo? Saan yung mga tao na yon na sinasabi nila na ginagasto niya mismo yung pera niya, ari-arian niya, at yung kalooban niya para sa pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala wa taqarruban ilayh, at paglapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Patungkol sa usapin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng pagiging ulila ng mga bata, sabi ng Shaykh, fa inna Allah ta'ala sayashra'u lahum ahkaman tahfazuhum. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maglalagay ng mga rulings, mga hatol patungkol sa kanila para'y maalagaan sila. Ma'ahifdhihi al-a'la lahum, na ito'y pinakadakila na pag-aalaga sa kanila. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama. Tinatanong kanila, o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungkol sa mga ulilang bata. Qul islahun lahum khair. Sabihin mo sa kanila, ang pag-aayos sa kanila ay kabutihan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanuhum. At kapag kayo ay magkakahalubilo sa kanila, ay mga kapatid nyo sila sa pananampalatayang Islam. Wa amma tarammulun nisa, patungkol naman sa mga babaeng biyoda, matay ang kanilang mga asawa sa pag-struggle patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala raghiba al-muslimina fi nikahihinna. Kaya ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pang-asawahin sila ayon sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinikaya tayo mga Muslim na asawahin yung mga babaeng biyoda. Wa haruma nikahil musyrikat, at pinagbawal sa atin ng pag-aasawa sa mga taong nagtatambal ala gharizati ar-rajul al-arabi, lianna gharizat ar-rajul al-arabi, dahil daw sabi ng Sheikh, ang ghariza o pagkakagusto ng lalaking Arabo an la yabqa ala imra'atin wahida, hindi siya mananatili sa isang babae lamang. Wa innaman asl indahu at-ta'addud, dahil ang original sa kanya ay mag-aasawa na higit pa sa isa, aabot sa apat. Fatahillu mushkilatul aramil, ito yung solusyon sa sinasabing aramil, pagiging biyoda ng mga babae, binikahihinna, sa pag-aasawa sa kanila, wa tahrim nikahil musyrikat, at pagbabawal ng pagkasalan yung mga taong babaeng nagtatambal. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Huwag niyo asawahin ang mga babaeng nagtatambal, maliban na lang kapag sila ay sumampalataya. Wala amatum mu'mina, at yung babaeng may pananampalataya, khayrum min musyrika, mas mainam pa sa babaeng gumagawa ng pagtatambal, walau a'jabatkum, kahit ito'y gusto nyo, nabibilib kayo sa kanyang ganda. Patungkol naman sa usaping qillatul afrad, o kulang yung pamilya, sabi ng Sheikh sa kanyang aklat, fa'ilajuhu ma'ruf, ang gamot dito ay alam natin, wa huwa al-hatta 'ala nikah. So, hinihikayat tayong mag-asawa, alladhi bihi yatakatharu ash-shab, dahil dito sa pag-aasawa na to ay dadami yung nasyon. Wa tahrimur rahbaniyya, at pinagbabawal yung hindi pag-aasawa, na magiging halintulad ka sa mga pastor. Wa tashri'u dhawabitun lahu walit talaq, at binigyan ito ng mga rulings na para hindi masira yung mga karapatan ng yung babae at lalaki. Walit talaq liyaqilla ma'dal talaq, at may mga rulings din sa sinasabing talaq, paghihiwalayan, para makulangan yung bilang ng paghihiwalay. Lidha tamma tafsilu ahkam at-talaq wan nikah. At kung titingnan mo ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay na-discuss dito ng isa't isa patungkol sa hatol ng sinasabing talaq o pagkakahiwalayan at yung pag-aasawa. Patungkol naman, sabi ng Sheikh, wa amma mafsadatu izhaq ruh, sa usaping pagkasayang ng kaluluwa dahil doon sa pamamaraan na iyon na ibinigay mong sarili mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakipag-struggle ka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala,
فلأجل إذ جاء لا يتقدم ساعة فالأجل إذا جاء لا يتقدم ساعة ولا يتأخر. Dahil ang kamatayan, kapag dumating yan, hindi po yan a-advance at hindi po yan a-atras. Mahma sa'al abdu fil hurub. Kahit pa anong gawin ng isang alipin na takbuhan yung sinasabing maut, kamatayan, mas tata'a, wala siyang magagawa. Laqad harabat ummatun hadar al-maut. At may mga tao, mga nasyon na tinakbuhan nila yung kamatayan. Ti'daduha uluf, at bilang nila'y napakarami. Fa'amatahumullahu ta'ala daf'atan wahidan. Ano nangyari? Pinatay sila, kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala kanilang mga kaluluwa ng isang beses lamang. Fa'ala al-'abd, kaya nararapat sa alipin an yas'a fi badli al-asbab ash-shar'iyya, na gawin niya yung pamamaraan na alinsunod sa ruling ng Sharia allati turdi Allah ta'ala, na itong pamamaraan na ito ay kinakaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha mata biha, kapag siya ay mamatay sa landas na to, faqad mata ala amrin yurdi Allah ta'ala, mamamatay siya sa gawaing kinakaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, badalan min an yamuta fi nafsi as-sa'ah, kaysa mamatay siya yung oras na yun, ala amrin, yung mga gawain na hindi gusto, kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina kharaju. O Propeta Muhammad, nakita mo ba, narinig mo ba, nalaman mo ba yung mga taong lumabas min diyarihim sa kanilang lugar, wahum uluf, napakaraming bilangan nila, umabot ng libo, hadar al-maut, na kinakatakutan nila yung kamatayan. Faqala lahum, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Mutu, mamamatay kayo. Sabi ng Sheikh, patungkol naman sa kakulangan ng bilang ng mga taong mga Muslim, mukabila kathratil adu, kaysa sa mga kanilang kalaban, fannasru ghayr muta'alliqun bil adad. Ang pagkapanalo ay hindi po natin ikinokonektar sa bilang. Kaya anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kam min fi'atin qalila. Ilan-ilang bilang na napakaliit, ghalabat fi'atan kathira, natalo nila yung napakaraming bilang. Biidnillah, kapag nagbigay ng pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi qissati, halintulad sa kwento yung isang hari na si Talut, wa nabiyullah, at ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Dawud, mapasa kanya ang kapayapaan. Pero sabi ng Sheikh, al-jihad, yung pag-struggle, yahtaju ila badlin nafs, kailangan natin ibigay dito yung ating sarili. Wa badlil mal, at ibigay natin ang ating mga ari-arian. At tahir, ay yung kailangan ay dalisay. Litahqiqil maqsad al-a'la, para maabot natin yung pinaka malaking intensyon natin. Min al-khalq wa huwa iqamat at-tawhid fi jami' arja'il ard. Na ito yung pinakamalaking intensyon sa mga tao, na ipatayo yung tauhid, na pagkakilala sa isang Panginoon lamang. Ito yung si Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'i arja'il ard, sa lahat ng daigdig ng kalupaan natin. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong sumasampalataya, anfiqu mimma razaqnakum, magbigay kayo ng kawang-gawa sa mga binigay naming biyaya sa inyo. Magbigay kayo sa inyong mga ari-arian. Magbigay kayo. Ma'at ta'kidi ala anna Allah ta'ala ghaniyun ankum. At pinapalakas ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakayaman. Hindi niya tayo kailangan. Hindi niya kailangan ng ating mga ari-arian. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa al-hayyul qayyum, buhay na mananatili. Sabi ng Shaykh, idha tahaqqaqa maqsudul jihad, kapag maabot natin yung dahilan o intensyon, bakit isinagawa yung struggle jihad? Wa uzihat at-tawaghit, at mawawala yung mga gawaing taghut. Ito yung pinakauna, ito yung pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allati tamna usulud din, na ito yung dahilan na hindi nakakarating yung relihiyon dito sa mga taghut na ito na gawain, na kinakamuhiin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ila amati syu'ub, sa lahat ng mga nasyong ghayral muslim, na hindi mga muslim, hina idin, sa itong pamamaraan ay la tukrih ahad. Huwag po natin pursahin kahit sino alal Islam, na yakapin ang Islam. Pero magpaparating tayo. Kaya sabi ng Allah, la ikraha fid din, walang pagpwersa sa relihiyon. Iparating mo ang relihiyon, huwag mo pwersahin ang mga tao. Innama ud'uhum, pero sabi ng Sheikh, hikayatin mo sila
Pakilala mo sa kanila yung Islam bil hujaj, sa mga ebidensya al-aqliyan, dito mismo ginagamit sa isip, al-mantiqiyan na tanggap ng sarili, wa bitakhalluqi ma'ahum bil akhlaq as-sami, at kailangan yung magandang pag-uugali, lalo't lalo sa pagdadawa, pagpapakilala sa Islam. As-sami, napaka dangal na gawain ng pag-uugali, duna sab, na hindi gumagawa o hindi ka gumagawa ng pagsusumpa, masamang pananalita sa pagdadawa mo. Halintulad ng kwento ni Propeta Abraham patungkol ki Namrud. Famahma balagha al-kafir fi kufri. Kahit gaano pa yan aabot ang pagka hindi paniwala ng taong hindi naniniwala o kafir, fala tastab'id an yuhyi Allah qalbahu bil iman. Wag mo ilayo, nagagabayan siya, ibubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان الله تعالى قادرا على إحياء الأجساد, kapag Allah subhanahu wa ta'ala may kakayanan na buhayin mga patay katawan fi hadhihi dunya, dito sa mundo, alladhi musyahadatuna lahu nadira, at ito yung nakikita natin, alladhi musyahadatuna lahu nadira, kama fi qissati Azir wa kama fi qissati Uzair wa himarahu, halintulad sa kwento ni Uzair at ang kanyang donkey. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, pinatay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, umabot na 100 100 taon. ثُمَّ بَعَثَهُ, at binuhay niya ulit. فَهُوَ قَادِرٌ, may kakayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِحْيَاء الْقُلُوبِ, na buhayin niya ulit ang mga pusong patay. Bil iman, na walang pananampalataya. Patay sa pananampalataya. وَهَذَا أَمْرُ مُشَاهَدٌ بِكَثْرَةٍ, at ito'y nakikita nating napakarami at paulit-ulit, mga kapatid. Kaya sabi ng Shaykh, ano yung palatandaan? Walakin ma hiya sifatul abd. Paano natin makikita yung katangian ng isang alipin? Alladhi yuhyi Allahu qalbahu bil iman. Nabubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso sa pananampalataya. Wa yasmu biha fi darajat, at tataas ang kanyang mga ang pangkat o level. Al-ula. Sawaan kana mu'min ang kafir. Kahit pa ito ay sumasampalataya o hindi sumasampalataya. Paano natin malalaman? Sabi ni Sheikh, huwa dhaka alladhi yas'a bahitan anil haq. Ito yung tao naghahanap ng katotohanan. Dito mo makikita na binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso. Kama fi qissatil Khalil, halintulad sa kwento ni Propeta Abraham, lamma sa'a fi talab ziyada, yung oras na yon na naghahanap pa siya ng karagdagan patungkol sa pananampalataya. Fi talab ziyada fil iman wa talaba a'la darajatil yaqin. At ito yung hiningi niya, yung pinakamataas ng level ng yaqin o paniniwala. Zadahu Allah ta'ala, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ano to? Qala walam tu'min. Sabi ng Allah subhanahu, hindi ka pa ba sumasampalataya? Hindi pa ba umabot yung pananampalataya mo? Hindi ka pa sumasampalataya, Propeta Abraham? Qala bala. Sabi ng Propeta Abraham, sumampalataya ko, Panginoon. Walakin liyatma'inna qalbi. Pero gusto kong maging panatag ang aking puso. Subhanallah. Amma man ughliqa an nafsi hadha al-bab. Patungkol naman sa taong naisara sa kanya itong pintuan na falan yahdiyahu Allah ta'ala, hindi siya gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah, ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Kaya sabi ng Shaykh, فَإِذَا سَأَلْتَ, kapag matanong mo ang sarili mo, كيف يمكن أن أجعل الكافر يسعى للبحث عن الحق? Paano natin magagawa ng paraan yung isang taong hindi sumasampalataya na hanapin na yung katotohanan at alamin na ito? Kaya sabi ng Shaykh, yumkinu kadhalika an tariqi badlil mal. Kaya mo itong gawin sa paggasto ng iyong pilak, pera, ari-arian, lil mad'u, sa hinihikayat mo, bil hibati wal hadaya, magbigay ka ng gift sa kanya, wad da'wa lil walima, at imbitahan mo siya sa walima, pagkain, wa ghayra dhalika min turqil badal, at marami pang pamamaraan ng pagbibigay para mahikayat siya sa paghahanap sa katotohanan. Kaya, fa inna Allah ta'ala binafaqatik. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, sa iyong gasto, kapatid sa pananampalatayang Islam, hadihi lahu yumbitu qalbahu sab'a sanabil. Sa itong pamamaraan ito ay papabungain ng Allah subhanahu wa ta'ala itong ginawa mong kabutihan na sab'a sanabil, 7 na bunga, subhanallah. Litatada'af ila 700 sumbula. At hindi lang aabot sa 7 na bunga, aabot pa sa 700 na bunga yung gawain mo mabuti na binigay mo para igabayan, para makita ng tao yung katotohanan.
kama yudha'ifu laka hasanatuk. Halintulad din, nadadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga buting gawa ila 700 dhif, naabot ng 700 na dagdag ila ad'afun kathira, at hindi pa natin maiisip kung gaano karami itong dagdag na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul ladina yunfiquna amwalahum, halintulad ng mga taong ginagasto nila ang kanilang mga ari-arian fi sabilillah, sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habba, halintulad ito ng isang puto, anbatat 7 sanabil, nagbunga ito ng 7 na bunga, fi kulli sumbula, at bawat bunga nito ay mayroon itong 100 habba. Subhanallah. Ibig sabihin, yung isang bunga dito ay umabot ng yung 7 na bunga, ay bawat bunga nito ay mayroon nilalaman na 100 habba, 100 buto. Wallahu yudha'ifu liman sya, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dadagdagan niya pa kung sino yung nanaisin niya. Walakin, pero sabi ng Shaykh, labud wa an yakuna hadha al-mal tahir. Kailangan yung ibibigay mo na to, na tulong para magabayan yung isang tao, ay dalisay. Wa huwa alladhi tatahaqqaqu bi zakat. Sa pamamaraan nito ay maaabot natin yung sinasabing kawang-gawa. Zakatun nafs, yung kawang-gawa sa ating sarili. Wa yakunu lahu atharun fi zakati nufusil akhirin, at mayroon itong resulta sa pagdalisay sa mga sarili ng ibang tao. Falmalu tahir, yung pera, wari-arian na dalisay, malinis, walladhi qasad bihi wajha Allah, at ang intensyon dito ay para sa Allah subhanahu, bila manin, na hindi mo ginagawa ito ay para sabihin, natulungan lang kita, hindi ganon. Okay? Wala adha, na hindi mo ito ginawa, magbigay mo para masira yung tao. Wala riya, at hindi mo ito ginawa ay para papakita mo lang sa mga tao. Kailangan dalisay po mga kapatid sa mananampalatayang Islam. Wala budda wa an yakuna masdaruhu tayyiban. At kailangan daw, sabi ng Sheikh, ang pinanggagalingan nito ay malinis, maganda at mabuti. Fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu al-mal al-khabith ar-radi. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na tinatanggap yung ari-arian na marumi. Kaya sabi ng Allah, wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun. Huwag niyo ihalo yung khabith, yung hindi mabuti na pinanggalingan niya. Minhu tunfiqun na yung ginagasto, binibigay. Fa idha manahahu man yastahiquhu, kapag ginawa mo ito ay binigay mo sa sinong karapat dapat, la siyamal mutaaffifin, lalo't lalo na yung nangangailangan, faqad aqrada Allahu qardan hasana. Sa pamamaraan na ito ay nagbigay ka ng gawain, utang, napakagandang utang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yudha'ifahu, nadadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahu ad'afan kathira, hindi mo na mabibilang yung dami niya. Wa yabsutu lahu fi rizq, at napakadali bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang napakadaling paghahanap sa sinasabing biyaya. Fahada atyabu qardin, ito yung pinakamagandang utang. Walahu a'zamul athar, at napakalaki yung resulta nito. Kaya sabi ng Allah, alladhina yunfiqun, sila yung taong nagbibigay, gumagasto sa kanilang mga ari-arian, amwalahum bil-layli wan nahar, gabi pa man o umaga, sirran, nakatago, wa alani at hayag, falahum ajruhum, makukuha nila ang mga gantimpala. Inda rabbihim, saan nanggagaling? Doon sa kanilang Panginoon. Wala khawfun alayhim, at hindi sila matatakot. Wala hum yahzanun, at hindi sila malulungkot. So mga kapatid, sa gawain na yon, nagpagbibigay ng kawang-gawa, nadalisay yung pera mo na binibigay mo, sabi ng Sheikh, ay na hadal mal mubarak. So saan mo ipakukumpara yung pera na yan na mubarak, pinagpala, minal mal ribawi, kaysa sa perang may riba o interest, al-mamhuk, na walang baraka, walang pagpapala, alladhi la barakata fihi, bal yajlubu al-ham wal-hazn. Pero yung pera na yung ginasto sa riba, interest, dagdag, ito yung magbibigay sa iyo ng ham, kalungkutan, at hindi panatag ng sarili, hindi pagiging panatag ng sarili. Wa fihi fasadun wa ifsadun lil mujtama'at, at dahil dito ay masisira yung mga karamihan ng mga tao, yung society, wal at mga nasyon, wa ish'al niranil hurubi bainahum, at dahil dito ay liliyab yung hindi pagkakaintindihan at gera, digmaan sa kanila, dahil kinuha mo yung karapatan niya na hindi doon sa tamang pamamaraan.
Tayyib. Nakuha mo yung karapatan niya. Subhanallah. Fasahibuhu hariyun bi'ilan al-harb. So yung gumawa nitong gawain na to, na gumawa ng riba, interest, ay hinayag niya sa kanyang sariling harb min Allah Ta'ala wa Rasulih. Parang hinayag niya na makikipagdigma siya sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang propeta. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Fahada aswa'u qardin wa aswa'u dain. At ito yung pinakamasamang utang. Itong riba. Itong interest na to. Wa aswa'u dain at hindi katanggap-tanggap na pag-uutang. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong sumasampalataya, ittaqullah, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wadaru ma baqiya min riba. Iwasan niyo, iwan niyo kung ano yung natitira sa riba, in kuntum mu'min, kapag kayo may pananampalataya. Fa in lam taf'alu, sabi ng Allah, kapag hindi niyo ginawa na iiwan niyo yun, fa'adhanu, humingi kayo ng idhan o pahintulot sa Allah subhanahu wa ta'ala biharb min Allah, na gusto niyo makikipagdigmaan sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta. Wal'iyadu billah. Wa hunaka qardun thalith. Sabi ng Sheikh, may pangatlong qard o pag-utang. At ito yung utang na mubah. Pwedeng gawin. Wa huwa iqradun nas bi dhawabit wash-shurut. Ito yung pagpapautang mo sa mga tao na may mga kondisyon. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong sumasampalataya, idha tadayantum, kapag mag-utang kayo, bawat isa, bidaynin sa isang utang, bidaynin ila ajalin musamma, may araw, may limitasyon, faktubu. Isulat niyo po ito. At sabi ng Sheikh, wa'alamu, alamin natin o mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bi'anna maw'idu hululul ada, yung oras ng pagbibigay ng ating gawa, al-haqiqi, na totoo, lihadil qurud, sa itong mga utang na to, na tatlong uri, huwa al-yawmul mudayana, inda al-hakam al-adl. Ito yung araw ng paghuhukom ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang maghahatol sa atin. Ipapakita niya sa atin. O huwa yawmul hisab, ang araw ng paghuhukom na to. Fal-abd madinun bima aqrad. So yung alipin ay madin. Naging utang yan sa kanya kung ano yung pinautang niya. Aqradahu Allah ta'ala iyah, na ipinautang na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya min ruhin, kanyang kaluluwa, wa jasad, kanyang katawan, wa mal, kanyang mga ari-arian ng pera, wa ni'matin, at mga biyaya. Fala budda min hulil hadha al-yawm. At talagang mangyayari itong araw na to, na makikita nating result ng ating mga utang o mga gawain. Alladhi fala budda min hulil hadha al-yawm liyuhasibahu fihi. Nahahatulan tayo dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mada fa'ala bihadha al-qurud. Anong ginawa natin sa itong mga utang natin? Utang mo sa katawan mo, utang mo sa kaluluwa mo, utang mo sa ari-arian mo. La siyama wa qad tawaffarat yawma idin jami'u shurut. At itong araw na to ay makukuha yung lahat ng mga kondisyon mangyayari dito. Lahat ng mga shurut, jami'u shurutul qurud, nakuha yung mga lahat ng kondisyon ng utang. Min kitabatil malaika al-udul, na isinulat mismo ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa shahadatuhum 'inda al-qadi al-hakam al-'adl, at pagsaksi nila doon sa Allah subhanahu wa ta'ala na to, sa araw na to, alladhi la yakhfa alayhi shay, na hindi matatago sa kanya kahit isang katiting, wala yadrimu mithqala habatin, hindi niya ipapawalang halaga yung kahit isang habba lang, kahit isang buto lang, min khardal, ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit paihayag niyo kung ano yung nasa sarili, o tukhfu, at itago niyo, yuhasibkum bihillah, hahatulan kayo dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lilitisin tayo dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'at atwala ayatin fil Qur'an. Dito dumating yung pinakamahabang talata sa Qur'an. Li atwali yawmun yamurru 'ala al-'abd. Yung pinakamakahabang oras na dadaan sa isang alipin. Ito yung araw ng paghuhukom. Kaya sabi ng Sheikh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hina adin tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Sa araw na to, ipapakita na, ibibigay na sa kanila kung anong kanilang nagawa. Sabi ng Allah, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. May ibibigay sa iyo kung anong nagawa mo, wa 'alayha maktasabat, at makukuha mo yung gawain mong mabuti man yan o masama. Fataqifu bayna yaday Allah ta'ala. So tatayo ka sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ghalabat rahmatuhu wa ghadabah, na nauna yung awa niya kaysa sa galit niya.
فَيَتَجَاوَزُ بِرَحْمَتِهِ عَنِ النِّسْيَانِ وَالْأَخْطَاءِ. Dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikakalimutan niya yung nakalimutan mo. Nisyan wal akhta. So dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung nakalimutan mo ng mga gawain, hindi ka niya doon paparusahan. Subhanallah. Wa anil isri wa ma kana shaqqan. At yung mga hindi mo kaya ng sarili mo, papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma la taqata lil abdi bi, na walang kakayahan yung alipin dito. Ma kamali afwi, na kumpleto yung patawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maghfiratuhu, at yung pagpatawad niya. Maghfirah, afu, patawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumpleto sa araw niya, wa rahmat, at awa niya, wa wilayatahu, at yung pagkakalapit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, wa nasr, at tulong niya, lihada sinf, sa itong uri na mga alipin, alladhi istajaba li da'wat tawhid. Sino itong mga tao? Yung tumanggap ng paghihikayat sa sinasabing tawhid, la siyama fi hadha al-mawqif, lalo't lalo na sa araw ng paghuhukom na yon, sa huling araw natin. Kaya sabi ng Sheikh sa pinakahuli ng usapin ng verse ng Suratul Baqarah na kinuhanan natin ng aral, wa hadha maqsadu Suratul Baqarah. Ito yung pinupunto sa itong verse ng Baqarah, ta'silu la ilaha illallah. Maging malakas ang pundasyon ng la ilaha illallah. Walang dapat sambahin na tunay maliban sa Allah. Wahuwa syatrul awwal, ito yung pinakaunang bahagi ng shahada, pagsasaksi, yung shahadatayn. Thumma bayyana iftiraqun nasu fi, at hinayag niya yung pagkakawatak-watak ng mga tao dito. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Inshallah, sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating ipagpapatuloy sa susunod na mga araw yung kasunod na surah ng Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala na pulutan natin ng aral. Ito yung Suratul Ali Imran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.